Magandang araw po sa inyong lahat mga kastorya, mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Nagpapasalamat po sa inyong walang sawang pagsuporta araw-araw sa Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga subscribers natin at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, nako, ano pang hinihintay ninyo? Push the notification bell at subscribe button. Hanapin din po ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Yan po ang inyong hahanapin ha, yung aking pong second channel, ang Papa Dudut Vlogs. Ngayong araw sa ating episode, any man can become a father, but it takes a real man to be a dad. Ika nga nila, hindi mo lang masusukat ang pagiging ama sa pagbibigay ng magandang buhay sa pamilya niya. Dahil ang totoong ama ay pinaparamdam ang salitang pagmamahal at pagkalinga. Dear Papa Dudut, Papa Dudut, please call me Ariel, 28 years old, mula sa Parañaque City. Ako yung tipo ng lalaking marunong magseryoso sa lahat ng bagay, lalo na pagdating sa pag-ibig at pakikipag-relasyon. Ilan lamang ang naging nobya ko pero lahat sila ay sineryoso ko. At isa sa pinaka-sineryoso ko sa lahat ay ang naging girlfriend ko ng 2 taon na si Cynthia. Sa trabaho kami nagkakilala. Naramdaman ko naman na seryoso rin siya sa relasyon naming dalawa. Ang dami na nga naming plano para sa future. Kaya lang muna nang lumipat siya ng trabaho, lumabo na ang lahat sa aming dalawa. Hanggang sa isang araw ay nakita ko na lamang siya sa isang restaurant na may kasamang lalaki at sabay silang kumakain. Wala naman sanang problema sa akin yon kasi baka katrabaho niya lamang yon. Kaya nga lang, ang huling text niya sa akin noon, makikipagkita siya sa mama niya. Kaya hindi niya ako masasamahan na mag-grocery. At ang masama pa doon ay sobrang sweet nila sa isa't isa, Papa Dudut. Bitawan mo nga ako. Nasasaktan ako, Ariel. Pagpupumiglas ni Cynthia habang naglalakad kami papunta sa may parking lot. Binitawan ko na siya kasunod ang pagharap ko sa kanya. O ayan, pasalamat ka nga eh. Hindi ako nag-iiskandalo sa loob ng restaurant. Kahit ang totoo, gusto ko na talagang basagin ang mukha ng lalaking kasama mo. Ngayon sabihin mo sa akin, sino ba talaga yung lalaki na yon? Bakit gano'n na lamang kayo kung magsubukan at maghawakan ng kamay? Galit na tanong ko sa kanya. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Cynthia. Doon pa lamang alam ko na may mali na sa relasyon naming dalawa. Kabit mo ba siya? Siya ba yung kalandian mo kaya nanlalamig ka na sa relasyon natin? Ano? Kabit mo ba ang lalaking yon? Sigaw ko sa kanya. Hindi ko siya kabit kasi hindi naman tayo mag-asawa. Pero oo, sige, aaminin ko na may relasyon kami ni Patrick at siyang lalaki na totoong nagpapasaya sa akin ngayon. Sagot naman niya. Naluha kaagad ako noon, Papa Dudut. Hindi kasi ako makapaniwala na basta na lamang akong bibitawan ni Cynthia. Pero ng mga oras na yon ay ramdam ko naman na ako pa rin ang mahal niya. Naguguluhan ka lang naman eh. Ako pa rin naman ang pipiliin mo, hindi ba? Naiiyak na wika ko. Ariel, alam ko naman na ramdam mong hindi na tayo okay. May problema na tayo kaya siguro dapat nang tapusin na lang natin to. Naiiyak rin ang sagot niya pero matigas ang kanyang boses. Hindi, ayoko. Hindi tayo maghihiwalay. Cynthia, mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Naiiyak na wika ko. Sorry pero hindi na talaga kita mahal. Ayoko na sa'yo, Ariel. Tapusin na lang natin to. Sagot niya sa akin. Pero hindi ko kagad siya pinakawalan. Niyakap ko pa ang mga binti niya habang paulit-ulit akong nakikiusap sa kanya. Sobrang mahal ko siya kaya hindi ko na kaya na mawala siya sa akin, Papa Dudut. Ayoko. Cynthia, please. Ako na lang ang piliin mo. Ako na lang dahil hindi ko na kayang mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Pagmamakaawa ko pa sa kanya. Pahihirapan lang natin ang sarili natin, Ariel. Tama na. Bitawan mo na ako dahil hindi na kita kayang piliin pa. Hindi ko na kayang lokohin ang sarili ko na mahal pa rin kita.
Wika niya sa akin bago inalis sa mga kamay ko sa binti. Ilang ulit ko pa siyang hinabol, tinext, tinawagan at pinuntahan sa trabaho niya hanggang sa ako na rin ang sumuko, Papa Dudut. Sobrang hirap ipaglaban ang tao na hindi ka naman mahal. Sobrang hirap habulin ang taong ayaw naman sa'yo. Kaya nawala na ako ng dahilan para muli pa siyang makausap. Si Cynthia ang pinakamamahal ko sa lahat ng mga naging karelasyon ko, kaya nahirapan din akong mag-move on. Nahirapan ako na kalimutan siya. Pero wala naman akong ibang pagpipilian kung hindi ang gawin yon. Saksi ang pamilya ko at ang mga katrabaho ko kung paano ako nahirapan sa moving on process. Nag-focus ako sa trabaho at madalas ay nagpapakalasing sa bar. Hanggang sa unti-unti ay nagawa ko na ring makalimot. Kaya lang, Papa Dudut, ay kung kailan naman nakaka-move on na ako mula sa pag-iwan sa akin ni Cynthia, saka naman siya babalik sa buhay ko. Umuwi ako noon sa apartment at nakita ko na lamang siya na nasa loob dahil may kopya siya ng susi ko. Umiyak siyang humingi ng sorry sa akin at nakikipagbalikan. Nung una nagmamatigas ako pero kalaunan ay pinatawad ko rin siya. At kasunod ng pagbabalikan namin dalawa ay ang pagtanggap ko sa ipinagbubuntis niya na hindi ako ang ama. Tama po kayo ng iniisip. Buntis na si Cynthia sa ibang lalaki nang bumalik siya sa akin. Iniwanan daw siya ng naging boyfriend niya at ako ang naisip niyang balikan. Hindi lang dahil sa ayaw niyang mag-isa kung hindi dahil nagsisisi na raw talaga siya sa pag-iwan niya sa akin at ako raw talaga ang mahal niya, Papa Dudut. Hindi ko alam kung totoo ba yung part na ako talaga ang mahal niya, basta ang importante sa akin ay yung nagkabalikan na kaming dalawa ng babaeng pinakamamahal ko. Aaminin ko na hindi rin naging madali para sa akin ang ginawa ko na yon. Ang tanggapin ulit si Cynthia habang buntis siya sa ibang lalaki. Pero hindi ako nagreklamo o nanumbat ng utang na loob. Hindi ko nga naisip na hindi naman akin ang batang dinadala niya. Bakit? Dahil totoong pagmamahal at pagtanggap ang ibinigay ko sa kanya. Kaya naman hindi naging mahirap sa akin at tanggapin si Emma. Tulad nga ng parati kong sinasabi kay Cynthia, mahal ko siya kaya mamahalin ko rin ang buong puso ang mga taong mahalaga sa buhay niya. Pagkalipas ng ilang buwan ay sinilang na nga ni Cynthia ang anak niyang si Emma. Yan ang pinangalan namin sa kanya. At sa tingin ko ay isa na yon sa mga pinakamasayang araw ng buhay ko. Dahil pakiramdam ko ay ako talaga ang tatay ng batang yon. Kaya naman pinalaki at totoong minahal ko si Emma na parang tunay kong anak, Papa Dudut. Papa, tapos na po yung spaghetti. Nagugutom na ako eh. Tanong ni Emma na noon ay 8 years old na. Nasa kusina kami noon at naghihintay siya ng niluluto ko. Opo, tapos na po. Lilipat ko na lang ng lagayan. Nakangiti namang sagot ko. Ang bango-bango. Amoy pa lang ang sarap na. Wika niya. Sus, wag mo na nga ako idaan sa mga pambobola mo. Ikaw talagang bata ka. Dadamihan ko na ba ng cheese? Tanong ko sa kanya. Opo, gusto ko yung madaming-madami. Nakangiting sagot niya. Yes ma'am. Wika ko naman na sinunod ang request ng anak-anakan ko. Walang okasyon ng araw na yon pero nag-request si Emma ng paborito niyang spaghetti na kaagad ko namang pinagbigyan. Eto na po ang request mong spaghetti, Miss Emma. Nakangiting wika ako. Yay, thank you Papa. Ang sarap-sarap po talaga nitong spaghetti. Pwede na po tayo magtayo ng restaurant. Ang puri ni Emma sa luto ko. Spaghetti lang ang niluto ko sa iyo, pwede na tayo agad magtayo ng restaurant. Ikaw talaga, kumain ka na nga lang ng kumain. Natutuwang sagot ko naman sa kanya. Bukas naman po luto tayo ng macaroni salad. Request ng bata na may lamang pagkain ng bibig. Sandali, anong sabi ko sa iyo? Don't talk when your mouth is full. Malumanay at nakangiting suway ko sa kanya. Kaagad naman niyang nilunok ang nasa bibig niya kasunod ang pag-inom ng tubig. Sorry po pero gawa po kayo ng macaroni salad bukas. Muling request niya. Aba, panay ang request mo ng merienda ngayon ah. Pero sige, bukas macaroni salad naman tayo. Bukas na lang ako ng umaga mag-grocery. Sagot ko naman sa kanya. Grabe po talaga Papa. Kapag nandito ka parati po kaming busog. Dito ka na lang kasi tumira. Kunin niyo na po lahat ng gamit ninyo at
ilipat dito. Request ulit niya. Kung dito na talaga ako titira sino naman ang kasama sa bahay ni Lola Agnes? Tanong ko naman. Ay oo nga, wala po palang kasama si Lola. Di doon na lang po kami ni nanay sa inyo. Wika pa niya. Alam mo kumain ka na lang, ang dami mong sinasabi at sasabay na rin ako sa iyo. Bigla akong nagutom nakangiting wika ko. Gusto ko talaga sana na magsama na kami sa isang bahay ni Cynthia at ni Emma pero ayaw naman ni Cynthia. Kaya ayon ako at padalaw-dalaw na lamang sa bahay nila. Ayos lang naman sa akin yun basta nakikita at nakakasama ko si Emma. Sobrang napamahal na kasi sa akin ang batang yon. Lumaki kasi siya na mabait, malambing at magalang na bata kaya naman mas lalo ko siyang minahal bilang tunay kong anak. Ilang saglit lang ang lumipas nang umuwi naman si Cynthia galing sa inaasikaso niyang mga papeles. Malungkot ang mukha niya na labis kong pinagtaka. Yun pala ay tumawag ang mga magulang niya na nasa Amerika at sinabi na nag-grant na ang petisyon ng mga ito sa kanya sa Amerika. O bakit parang hindi ka naman masaya? Nagtatakang tanong ko dahil alam ko na matagal na niyang hinihintay na mangyari yon. Siyempre iniisip ko si Emma. Sino mag-aalaga sa kanya? Magbabantay kung nasa Amerika na ako. Alam mo naman na walang may kayang mag-alaga sa kanya. At kung meron man sobrang layo. May hirapan yung bata kung lilipat na naman kami sa ibang school. Kanina pa akong isip ng paraan. Malungkot na sagot niya. Sa kakaisip mo nakalimutan mo nandito naman ako. Ang sabi ko naman. Naisip din naman kita pero ayoko lang kasing maging pabigat sa'yo. Ayoko magkaroon ka ng responsibilidad dahil in the first place, hindi mo naman totoong anak si Emma. Wika niya. Totoong anak ang turing ko kay Emma. Mahal kita at mahal ko rin yung bata. Simula nang nagbalikan tayo, tinanggap ko siya ng buong buo. Sagot ko naman sa kanya. Hindi ba parang sobra-sobra namang abala sa'yo kung iiwanan ko si Emma? Tanong niya. Siyempre hindi. Ako nang bahala kay Emma. Aalagaan ko siya, mamahalin na parang akin. At alam ko rin naman na kapag sinabi mo kina mama na sa akin mo iiwanan yung bata, hindi sila tututol. Sagot ko. Actually, ikaw kagad ang sinuggest nila na pag-iwanan ni Emma. Mas mapapanatag daw ang lahat kapag ikaw ang nag-alaga. Hay, pero thank you kagad mahal. Malaki na ang utang na loob ko sa gagawin mong ito. Wika niya. Hindi ito utang na loob, okay? Pagmamahal tong ginagawa ko. Alam mo naman na pamilya na ang turing ko sa inyo ni Emma. Mahal na mahal ko kayo at alagaan ko kayong dalawa sa paraan na alam ko. Tugon ko sa kanya. Papadudot ilang buwan lang ang lumipas at natuloy na nga si Cynthia sa Amerika. Kahit na okay naman ang samahan namin ni Emma, syempre nandun pa rin yung pag-aalinlangan ko na baka hindi siya maging masaya kapag ako na ang nakasama niya. Pero nagkamali ako. Nang tumira sa amin pansamantala si Emma ay mas lalo kong naramdaman ang pagiging ama sa kanya. Bago ako pumasok sa trabaho at siya naman sa eskwelahan ay sinisigurado ko na naasikaso ko siya ng mabuti. Nilulutuan ko siya ng agahan hatid sundo sa school. Ako na ang tumutulong sa mga assignments at projects niya. At kada weekend naman ay pinapasyal ko siya kung saan saan. Hindi ako nagrereklamo kahit nangihinayang man lang sa mga perang nilalabas ko para sa bata. Kung minsan nga inaawat na ako ni Cynthia dahil masyado na raw spoiled sa akin si Emma. Tinatawanan ko na lamang siya, papadudot. Sinasabi ko na gusto ko ang ginagawa ko at deserve naman yon ng anak ko. Oo, tama kayo nang narinig, anak ko, si Emma. Hindi man kami magkadugo pero sa puso't isipan ko ako ang tatay niya. Sobrang napamahal na kasi siya sa akin. Parang ang fulfilling ng pakiramdam sa tuwing nakikita ko ang sarili ko na nagpapakaresponsable dahil kay Emma. Mabilis na lumipas sa mga taon pero parang hindi ko yon nararamdaman at aaminin ko na minsan sumasakit din ang ulo ko sa tuwing pinapangaralan ko si Emma. Sino ba naman ang hindi ba? Pero sa bandang huli ay hindi nawawala sa akin ang kagustuhan na lumaki siyang isang mabuting bata. 4 na taon na ang lumipas nang magkaroon ng bakasyon si Cynthia dito sa Pilipinas. Sobrang excited ako kasi sobrang namiss ko rin talaga siya.
At sa araw ng pag-uwi niya, isang sorpresang inihanda kong pagsalubong sa kanya. Nasaan na kaya siya? Ang tagal naman niyang lumabas. Kinakabahang bulong ko. Nasa may airport kami noon ni Emma at naghihintay ng pagdating ni Cynthia. Uy, si Papa kinakabahan, nakangiting pangaasar sa akin ni Emma. Nakakakaba naman talaga kasi, napapailing na sagot ko naman. Ilang saglit pa ang lumipas bago tuluyang dumating si Cynthia at naglalakad na palapit sa amin. Mama, masayang salubong ni Emma sa kanya. Hi baby, dalagang dalaga ka na. Na-miss ko ng sobrang baby ko. Ang wika ni Cynthia na mahigpit na niyakap si Emma. Kasunod ang pagngiti sa akin. Hi mahal, bati niya. Mahigpit na yakap naman ang sinagot ko sa kanya. Lalo kang gumwapo ang puri niya sa akin. Thank you, nakangiti at kinakabahang wika ko. Okay ka lang ba? Parang kinakabahan ka. Nagtatakang tanong ni Cynthia. Mama, may sasabihin po si Papa. Singit naman ni Emma. Sasabihin? Ano yun? Tanong pa ni Cynthia. Hindi naman kaagad ako nakapagsalita noon. Sige na Papa, magtanong na po kayo. Ang wika pa ni Emma. Isang malalim na buntong hininga ang binitawan ko bago ako lumuhod sa harap ni Cynthia. Uy, anong ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan, Ariel. Nakakahiya pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Tumayo ka na dyan. Namimilog ang mga matang wika niya. Alam ko na hindi ito yung ideal place para gawin ko to pero wala Matagal ko na tong gustong tanungin sa'yo dahil ngayon ako mas naging sigurado sa'yo. Sa atin, panimula ko. Ano bang mga pinagsasabi mo? Kinakabahan na rin si Cynthia. I love you Cynthia at hindi ako magsasawa na patunayan yun sa'yo bawat araw ng buhay ko. I want to be your forever. Wala na akong naisip na ibang babae na makakasama ko kasi ikaw lang naman yung gusto ko. Love, will you marry me? Nauutal na tanong ko. Ramdam ko na nakatingin sa amin ang mga tao sa paligid at yung iba ay pumapalakpak at sumisigaw ng yes. Mama, say yes na. Please say yes. Ang wika naman ni Emma. So, is it a yes or no? Napapalunok na tanong ko. Of course yes. Ikaw pa ba? Sa wakas ay sagot naman ni Cynthia. Naluha ako noon sa sobrang tuwa at si Emma kasabay ng ilang mga taong nasa paligid na nagpapalakpakan na rin. Nanginginig pa ang mga kamay ko habang sinusuot sa daliri ni Cynthia ang singsing na tanda ng pagmamahal ko para sa kanya. Hinagkan ko siya sa mga labi kasunod ang mahigpit na pagyakap ko sa kanya. Papadudot pakiramdam ko. Unti-unti ko nang nagagawa ang pinaka-goal ko sa buhay. Ang magkaroon ng masaya at buong pamilya. May maganda na nga akong mapapangasawa. May instant na mabait pa akong anak. Abot hanggang langit ang pagpapasalamat ko sa mga oras na yon. Kaya naman nagplano kami ni Cynthia na sa susunod niyang uwi sa Pilipinas ay magpapakasal na kami. Pero sa ngayon ay kailangan muna naming magtiyaga sa isang long distance relationship. Kinailangan niya kasing bumalik sa Amerika dahil bakasyon lang naman ang ginawa niya dito. Ang akala ko ay magiging maayos na ang lahat pagkatapos kong mag-propose sa girlfriend ko. Mas naging inspired pa nga akong gampanan ng pagiging ama ko kay Emma. Dahil hindi rin naman magtatagal, masasabi ko na ring anak ko na siya. Kaya lang pagkatapos ng ilang buwan, may napansin akong kakaiba kay Cynthia. Mula sa araw-araw na magka-video chat hanggang sa dumalang ng dumalang. Iniisip ko na lamang that time na baka busy lamang siya. Kaya lang minsan hindi ko maiwasan na manghinala papadudot. Lalo na noong madalas ko nang napapansin na parating may kasamang lalaki si Cynthia. Hindi ko maiwasan ang magselos. Sino ba namang hindi, lalo na kung nasa isang long distance relationship. Pero sa bandang huli, pinipilit ko pa rin tinatatak sa isipan ko na mahal ko si Cynthia. Ang masama lang doon papadudot ay unti-unting nawala ng oras si Cynthia para tulungan ako sa pag-aasikaso sa kasal namin. Parati siyang busy sa trabaho at hindi ko makausap ng maayos.
Pakiramdam ko tuloy noon ay wala na siyang interes pa na matuloy ang kasal naming dalawa. Kailan ba ang uwi mo ulit para makapag-arrange na tayo ng wedding coordinator na kakilala ko? Tanong ko habang ka-video call sa Cynthia. Saka na yan, at saka hindi ko pa naman kasi alam kung kailan ako makakauwi eh. Hindi naman pwedeng uuwi ako kung kailan ko gusto. Ang mahal-mahal kaya ng plane ticket, sagot niya. Eh di kailangan nating umpisahan ang plano sa kasal natin. Plano lang naman kasi ang gusto ko eh. Almost 2 years na tayong engaged. Yun lang naman ang gusto kong gawin ngayon. Pero kung ayaw mo pa, eh di okay lang. Bahala na. Mukhang yun naman ang gusto mo eh. Naiinis na sabi ko. Here we go again. Hindi mo na naman ako nagets. Pero bahala ka na kung anong klaseng interpretation ang gusto mong isipin. I don't care. Wika niya. Anong sinasabi mo? You don't care? Ganyan ka na ngayon? Wala ka na lang pakialam? Bakit dahil doon sa lalaki na parati mong kasama? Tanong ko sa kanya. My God Ariel, hindi ka makamove on? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na wala lang yon, kaibigan ko lang yon? Sagot niya. Pero isang picture ang pinakita ko sa kanya gamit ang isang cellphone na hawak ko. O sige, paliwanag mo sa akin tong picture na to kung kaibigan mo lang talaga siya. Galit na wiga ko. Natahimik naman noon si Cynthia na tila hindi alam ang susunod na sasabihin. Ano, natahimik ka? Napalano ka pa ng laway? O sige, ipaliwanag mo sa akin kung bakit hindi ko dapat pansinin ang mga pictures ninyong magkasama. Lalo na yan. Ang ganda no? Hindi ka nahiyang sumandal sa balikat niya? Sana kumandong ka na rin. Galit pa na sabi ko. Ano ka ba naman? Wala lang kasi yan, close friend ko lang yan. Giit pa niya. Close friend? Ano bang akala mo, bata ang kausap mo? Diretsuhin mo nga ako, Cynthia. Ano bang meron sa inyo ng lalaking yan? Tanong ko pa. Wala nga, ilang beses ko pang dapat sabihin sa'yo na wala nga. Bakit mo ba pinipilit ang gusto mong paniwalain? Eh mali nga eh. Sagot naman niya. Paano magiging mali kung may iba na nga sa mga nakikita sa pictures ninyong dalawa? Kilala mo ko, Cynthia. Hindi ako basta-basta nagsiselos. Pero yung picture na yan, alam kong merong namamagitan sa inyong dalawa. Kaya ayaw mo ngang magplano ng kasal natin, hindi ba? Kasi nagbago ng isip mo. Kasi may iba ka na. Tama ako, hindi ba? Tanong ko pa ulit. Can you please stop it? Ang nonsense na mga sinasabi mo. Tigilan mo na yung mga pagsiselos mo dahil wala nga. Pagtanggi pa niya. Kung wala, ipaliwanag mo yan. Bakit kailangan mong sumandal sa balikat niya? O yung isang picture na nakita ko, bakit sobrang lapit mo sa kanya? At eto pa ha, ni hindi mo man lang kinontra yung mga nagko-comment sa post mo. Ano, kilig na kilig ka na? Tanong ko pa. Para kang tanga. Singhal pa niya sa akin. Tanga? Katangahan na pala ngayon ang maramdaman ng selos? Katangahan na yung matakot na baka habang nandiyan ka sa Amerika, unti-unti mo na akong nakakalimutan? Na baka nga tama ang hinala ko? Na baka nabawasan na yung pagmamahal mo sa akin? Tama ba ako? Tanong ko pa. Bukas na lang tayo ulit mag-usap, may gagawin pa ako, bye. Paalam niya sa video call. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na maiyak. Engaged na kasi kami, konti na lang at hindi na kami maghihiwalay. Pero bakit kailangan na mangyari sa amin yon? Bakit kailangan na dumaan pa kami sa ganong klase ng mga pagsubok? Pagsubok pa ba talaga yon o dapat na talaga akong bumitaw? Papa, nag-away po ba kayo ulit ni Mama? Malungkot na tanong ni Emma nang makalapit sa akin. Wala lang yun. Nagkatampuhan lang kami. Okay lang ako, sagot ko. Papa naman eh, hindi na po ako bata. Hindi niyo na po sa akin matatago kapag nagkakaproblema kayo ni Mama. Hindi ba mag-best friend po tayo kaya dapat sinasabi niyo sa akin yung mga problema ninyo? Ang wika pa ni Emma. Ikaw talaga malaki ka na. Nagiging chismosa ka na. Joke lang pero wala lang talaga yun anak. Okay lang kami. Simpleng tampuhan lang yon. Maintindihan mo rin to kapag mga after 30 years, nagka-boyfriend ka na. Hay, buti na lang at nandito ka. Pampalis ng stress sa buhay ko. Ang sabi ko na lamang.
Ay, maibibigay po pala ako. Teka po, kukunin ko lang po yung bag ko. Wika niya bago lumapit sa bag na nasa kabilang upuan. May kinuha siyang card doon bago lumapit sa akin. Para sa akin ba yung card? Tanong ko. Opo, kasi hindi po ba Father's Day ngayon? Kaya ginawan po kita ng card. Kaso na-UP Malungkot na wika niya. Bakit ka malungkot? Hindi naman nasira. Akin na nga at babasahin ko ang nakasulat. Dear Papa Ariel, Happy Father's Day. Thank you po sa lahat ng ginagawa ninyo para sa amin ni Mama. Para po sa akin, you're the best Papa ever. I love you, Papa. Love, Emma. Naks naman sa best Papa ever. Totoo ba to? Baka naman binobola mo lang ako. Nakangiting wika ko. Hindi po, totoo po yan. May isa pa po pala akong regalo. Eto po ako po ang may gawa ng bracelet na yan. Nakangiting sabi niya na inabot sa akin ng isang bracelet. Ang ganda naman ito. Bagay sa lahat ng forma ko. Thank you anak kasi kahit na hindi mo ako totoong papa, ganito pa rin ang ginagawa mo. Pasasalamat ko sa kanya. Siyempre naman po, ang dami na po kayong nagawa para sa akin. Kaya kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang papa ko. I love you, Papa. Wika niya kasunod ang pagyakap sa akin. Papa Dudut, nagpapasalamat na lamang ako dahil nandyan si Emma. Para mapagaan ang loob ko sa tuwing nag-aaway kami ni Cynthia. Siyang nagiging constant reminder ko kung bakit hindi ako sumusuko. Kung bakit mas pinili kong maramdaman ang pagmamahal kesa sa selos at sakit. Imbes na magmukmok ako sa isang sulok ay itinuong ko na lamang ang pansin ko kay Emma. Nawawala ang pagod at lungkot ko sa tuwing nagkakabanding kaming dalawa. Tumataba rin ang puso ko sa tuwing sasabihin ni Emma na ako raw ang gusto niyang papa. Kung minsan pa nga ay siya pang gumagawa ng paraan para magkaayos kami ni Cynthia. Parati niya kasing sinasabi na ayaw daw niyang nag-aaway ang magulang niya. Sobrang sarap lang napakinggan na isa ako sa tinutukoy niyang magulang. Kahit na ilang taon nang lumipas, hindi pa rin nagbago ang pakikitungo ko sa kanya. Hindi pa rin nawawala sa isipan at puso ko na kahit na anong mangyari, mamahalin at aalagaan ko pa rin si Emma. Kahit na hindi ko naman siya tunay na anak. Papa Dudut, dahil sa halos araw-araw na kaming nag-aaway ni Cynthia, dumating na kami sa puntong parehas na naming hindi kinayanan at naghiwalay na kami. Hindi ko kasi alam kung bakit hindi niya maintindihan ang nararamdaman ko. Pero bakit parang wala na siyang pakialam kung masaktan o magselos man ako. Pero kahit na ako ang nakipaghiwalay, hindi pa rin nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya. Nasa puso ko pa rin ang kagustuhan na magkabalikan kaming dalawa. Nang maghiwalay kami ni Cynthia, tinuloy ko pa rin ang pag-aalaga kay Emma. Ni minsan ay hindi ko siya dinamay sa problema namin ng nanay niya. Parati ko nga sinasabi kay Cynthia na kahit na anong mangyari sa amin, hindi dapat madamay ang bata sa problema. At magbago ba ng takbo ng relasyon namin ni Cynthia ay hindi magbabago ang pagmamahal ko kay Emma. Kaya lang bigla namang tumawag sa akin si Cynthia at sinabi niya na ipapasundo na niya si Emma sa pinsan niya. Ayokong pumayag noon at sinabi ko na hindi niya naman kailangan kunin sa akin si Emma. Pero may point si Cynthia sa sinasabi niya na hindi magandang tingnan na nasa poder ko pa rin si Emma kahit na hiwalay na kami ni Cynthia. Kahit gaano ko kamahal ang bata ay hindi ko siya tunay na anak kaya wala akong nagawa kung hindi ang pumayag sa gusto niya. Sinabi ko na lamang kay Emma yon at tinulungan siya sa pag-iimpake ng mga gamit niya. Bakit po ba kasi kailangan kong umalis? Pwede naman po ako nandito lang Naiiyak na wika ni Emma. Siyempre gusto ng mama mo doon ka sa kamag-anak ninyo. Mas maalagaan ka nila. Malungkot naman na sagot ko. Pero ayoko po doon papa. Sige na po, tawagan niyo na po ulit si mama. Sabihin niyo pong dito na lamang ako, sige na po. Ayoko pong umalis. Pakiusap niya. Magugustuhan mo rin doon, sige na. Sumunod na lang tayo. Naluluhan na rin na sabi ko. Hindi na po ba tayo magkikita? Tanong niya. Siyempre magkikita pa tayo. Ako pa ba? Alam mo naman na hindi kita matitiis Basta alagaan mo ang sarili mo ha. Yung mga allergy mo iwasan mo.
Huwag matigas ang ulo. Sumunod ka parati sa kanila. Tapos kapag pwede na mamasyal ulit tayo. Manood ulit tayo ng sine. Kakain tayo ulit ng ice cream tapos maglalaro tayo. Magbi-video kahit na parati akong pumipiyok. Basta parati mong tatandaan na kahit na hindi na tayo araw-araw na magkasama, nandito pa rin ako para sa iyo. Best friend pa rin. Pwede mo pa rin sabihin sa akin lahat ng secrets mo o kung ano man ang nararamdaman mo. Naiiyak na bilin ko sa kanya. Tatawagan niyo pa rin po ako ha? Umiiyak na tanong ni Emma. Oo naman, gusto mo araw-araw pa Tatandaan mo lang lahat ng mga tinuro ko sa iyo ha? Kaya mo na yan, big girl ka na hindi ba? Sabi ko. Pareho na kaming umiyak ng mga oras na yon. Opo papa, yakap pa niya sa akin. Shh, tama na. Huwag ka nang umiyak. Huwag mong kakalimutan na kahit na hindi ako ang totoong papa mo, mahal na mahal kita. Hindi ako mawawala. Pangako ko sa kanya. Papadudot parang mas nasaktan pa nga ako nang umalis sa poder ko si Emma kesa sa hiwalayan namin ni Cynthia. Nasanay na kasi ako na parati kong kasama si Emma. Kaya pagkalis niya sa bahay, ibang lungkot ang naramdaman ko. Na parang may kulang, parang bigla akong nawala ng dahilan para maging inspired at masaya sa pang-araw-araw. Akala ko nung una ay magagawa ko pa ring makausap si Emma. Kahit sa tawag lamang, iniisip ko kasi na papayag naman siguro si Cynthia. Dahil siyempre halos ako na ang nag-alaga sa bata. Ako na ang kinilalang ama simulat sa pool pa lamang, kaya i-consider naman niya siguro ang closeness ko sa bata. Pero papadudod sobra akong nasaktan dahil nagkamali ako. Hindi ko man lang matawagan yung bata at hindi ko rin alam kung saan sila nakatira kaya hindi ko mapuntahan. Parang bigla akong tinanggalan ng karapatan sa batang tinuring kong para sa akin. Akala ko ay habang buhay nang magiging parte ng buhay ko si Emma. Pero temporary lang pala ang lahat ng yon. At ang masakit ay nabaliwala ang lahat ng effort na ibinigay ko sa isang iglap lamang. Tanggap ko naman na hiwalay na talaga kami ni Cynthia at hindi na kami magkakabalikan pa kasi nga ay pinagpalit na niya ako sa iba. Pero sana naman ay huwag niyang putulin ang komunikasyon sa anak-anakan ko. Hanggang isang gabi ay kakauwi ko lamang sa bahay galing sa apartment. Nagulat na lamang ako sa biglang pagkatok ni Emma sa pinto. 8:00 na kasi ng gabi yon kaya hindi ko inaasahan na pupuntahan niya ako sa ganong oras. Ang sabi niya ay gusto niya raw akong surpresahin kaya siya nagpunta ng walang pasabi. Nalaman ko rin sa kanya na umuwi na pala ng Pilipinas si Cynthia pero hindi man lamang ito nagparamdam sa akin. Hanggang sa maglabas na nga ng sama ng loob ang bata sa lalaking pinakilala sa kanya ni Cynthia na bagong boyfriend daw nito. Naramdaman ko ang pagtatampo sa boses noon ni Emma. At alam ko na nabigla din siya sa ginawa sa kanya ng mama niya. Dapat ay inunti-unti muna ni Cynthia ang pagpapakilala sa bagong boyfriend nito. Hindi yung bibiglain nito ang bata na para bang walang pakialam sa nararamdaman ni Emma. O si mama mo ang tumawag, sasagutin ko lang. Sabi ko nang mag-ring ang cellphone ko. Hello Cynthia, wika ko. Ariel, alam mo ba kung nasaan si Emma? Tumawag sa akin ang pinsan ko na kasama niya sa bahay. Nawawala daw yung bata. Kung bakit naman kasi tatanga-tanga yung taong yun Hindi marunong magbantay ng bata. Inis na bunga ni Cynthia. Huwag ka nang magalit. Nandito sa akin si Emma. Pumunta siyang mag-isa sumakay ng taxi. Sagot ko. Ano? Ipasa mo nga yung cellphone kay Emma at pagagalitan ko. Talagang sinusubukan niya ng pasensya ko Utos niya. Wag na. Bukas mo na lang kausapin. Paano to? Susunduin ba siya ni Randy? Tanong ko. Walang pwedeng magatid sa kanya dahil aalis silang lahat bukas. Walang tao sa bahay. Hindi ko naman masusundo yan dahil nasa Bicol ako. O sige, ganito na lang Diyan muna siya sa'yo. Uuwi na rin naman ako sa Lunes Diyan ako dediretso. Sagot niya. Sige at ako na muna ang bahala kay Emma. Wika ko. Sige na, bukas ko na lang yan kakausapin. May ginagawa pa ako. Bye. Paalam niya. Ano pong sabi ni mama? Galit po ba siya? Kinakabahang tanong ni Emma.
Hayaan mo muna ang mama mo. Hindi mo siya masisisi na magalit dahil alam mong mali ang ginawa mo, hindi ba? Tanong ko rin sa kanya. Opo, pag-amin naman niya. Pero alam mo ba kung ano ang sinabi niya? Dito ka daw muna ngayong weekend. Sa Monday ka susunduin ng mama mo. Nakangiting sabi ko sa kanya. Talaga po hindi po kayo nagbibiro? Natuwang tanong ni Emma. Oo, kaya siguro magpahinga ka na at mamasyal tayo bukas. Sabi ko sa kanya na sinagot ako ng mahigpit na yakap. Papadudot bumawi ako ng sobra kay Emma noong weekend na yon. Kung saan kami nagpunta. Nanood ng sine at kumain ng mga parehas naming gusto. Pero pagkatapos ng masayang araw na yon ay nalungkot naman ako. Alam ko kasi na matagal-tagal ko na naman siyang hindi makakasama. Na parang kailangan ko yatang may hintayin na mangyari para pumayag si Cynthia na makasama ko kahit sandali lamang, Papadudot. Pero Papadudot, dumating ako sa punto na napaisip ako. Na-realize ko na kahit na hindi ako ang totoong ama ni Emma, alam ko na may karapatan ako sa kanya. Alam ko na hindi dapat ako alisin sa buhay niya dahil buong buo ang pagmamahal na ibinigay ko. Hanggang sa dumating ang araw na kinakalungkot ko dahil sinundo na si Cynthia ni Emma. At habang nagbibihis ang bata ay nag-usap kaming dalawa tungkol kay Emma. Nalaman ko kasi na pinagbabawalan ni Cynthia si Emma na makipagkita sa akin. Sumama talaga ang loob ko noon dahil hindi naman ako naghahabol kay Cynthia. Ang gusto ko lang ay ang karapatan ko sa naging anak-anakan ko. Anong karapatan, Ariel? Wala kang karapatan at kahit kailan hindi ka magkakaroon ng karapatan bilang ama ng anak ko. Hindi mo naman siya kadugo eh. Kaya tigil-tigilan mo ako sa mga sinasabi mo. Inis na wika ni Cynthia. Gano'n na lang ba yun? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, aalisin mo lang siya sa buhay ko? Sa bagay, hindi mo naman ako maintindihan dahil sarado ang isip mo. Pati ang puso mo, sinarado mo na rin. Ang sabi ko habang nagpipigil ng mga luha. Buti naman at alam mo, kaya tigilan mo na kami, ang sabi pa niya. Hindi, Cynthia. Sa paningin ko, anak ko si Emma. Mahal na mahal ko siya. Tapos na tayong dalawa. Matagal ko nang tinanggap yon pero huwag mo naman putulin yung ugnayan namin ni Emma. Huwag mo naman akong alisin sa buhay ng anak mo na tinuring kong parang tunay kong anak. Pakiusap ko sa kanya. Pasensya ka na pero hindi ko ibibigay ang gusto mo. Pagmamatiga sa Cynthia. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong gagawin to kahit si Emma na lang. Hayaan mo kung makita siya, makausap, makasama. Kahit isang araw lang, kahit isang beses sa isang buwan. Kontento na ako doon. Ano bang gusto mong gawin ko? Sabihin mo kahit na ano. Hayaan mo lang akong makita yung bata. Pakiusap ko pa. Kapag sinabi kong ayoko, ayoko. Matuto kang umintindi sa simpleng Tagalog. Pagkatapos ng araw na to, hindi mo na makikita si Emma. Umalis ka na sa buhay ng anak ko. Tugon naman ni Cynthia. Mama, nag-aaway po ba kayo ni Papa? Naiiyak na tanong ni Emma. Mabuti naman natapos ka na, halika na at uuwi na tayo. Sagot lang ni Cynthia. Totoo ba yung narinig ko? Na hindi ko na makikita si Papa? Naiiyak na sabi ni Emma. Pwede ba? Huwag mo na siyang tawaging Papa dahil hindi mo yan tatay. Halika na. Utos pa ni Cynthia. Ayoko. Tanggi ni Emma. Anong ayaw mo? Ako ang nanay mo. Kaya ako ang susundin mo. Halika na Emma, aalis na tayo. Utos pa ni Emma sabay hila kay Emma. Aray mama, nasasaktan po ako. Iyak naman ni Emma. Cynthia, ano ba? Nasasaktan yung bata. Suway ko naman sa kanya. Humingi na kasi ng tulong sa akin si Emma. Huwag mong hawakan ang anak ko. Hiwalay na tayong dalawa kaya wala ka na ring dahilan para makipag-usap kay Emma. Umalis ka na sa buhay namin. Sigaw ni Cynthia. Cynthia, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo tong gagawin. Huwag si Emma. Huwag yung anak ko. Pakiusap ko. Hindi mo nga siya anak eh. Hindi ka ba nakakaintindi? Sigaw sa akin ni Cynthia. Mama, gusto ko po kay Papa. Pagpupumiglas pa ni Emma. Tumigil ka na. Masasaktan ka lang talaga sa akin eh. Pagbabanta naman ni Cynthia. Sige na anak, sumama ka na sa mama mo.
Magkikita pa naman tayo. Noon naman ay naiiyak na wika ko. Pwede ba Ariel? Huwag mo nang paasahin yung bata. Hindi na kayo magkikita. Tumigil ka na. Kahit na anong gawin mo at sabihin mo, hindi ka na niya magiging ama. Pakawalan mo na kami at hindi ka na parte sa buhay ko. At lalong-lalo na sa buhay ni Emma. Tara na Emma, ano ba? Tara na. Paghila pa ni Cynthia sa bata. Hindi ko na siya tuluyan pang napigilan sa pag-alis nila sa bahay ko. Naiwan na lamang akong naiiyak habang patuloy na nagmamakaawa na huwag ilayo sa akin si Emma. Pinaghalong sakit at galit ang naramdaman ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Gustong-gusto kong isumbat kay Cynthia ang lahat ng nagawa ko, pero alam ko rin naman na hindi yon tama. Hindi naman niya sa akin hiniling na magpakaama ako kay Emma dahil kusa ko yung ginawa. Pero bakit sa bandang huli ako yung nabaliwala? Ako yung nagbigay ng walang hinihiling na kapalit pero ako yung iniwan na wala man lang tinira. Alam ko Papa Dudut na sasabihin ng iba na hindi ko dapat ito maramdaman. Narespetuhin ko na lamang ang desisyon ni Cynthia na ilayo sa akin si Emma. Pero gusto ko sanang maintindihan ng lahat na minahal ko yung bata. Nagpakaama ako sa batang hindi naman talaga sa akin. Minahal at inalagaan ko si Emma na bukal sa puso ko. Na naging parte na siya ng buhay ko. Sa ngayon ay gumagawa pa rin ako ng paraan para kahit papaano ay makasama ko si Emma. Na kahit papaano ay hindi ako mawala ng tuluyan sa buhay niya. Hindi ako papayag na mangyari yon. Kahit magkaroon pa siya ng ibang papa ay okay lang. Huwag lang mawala sa puso't isipan niya na ako ang unang nagmahal sa kanya. Maraming salamat sa iyo Papa Dudut sa pagbabasa ng sulat ko at sana kahit papaano ay nakapagbigay ng inspirasyon ang kwento ko sa lahat. May God bless you and more power sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Ariel. Sadyang walang katumbas ang pagmamahal ng isang magulang para sa kanyang anak. Hindi niya man ito kadugo, pagmamahal pa ring matatawag ang nararamdaman niya, lalo na kung siya na halos ang tumayong tunay na magulang ng kinilala niyang anak. Maraming salamat sa iyo Ariel sa pagpapadala mo ng iyong liham dito sa aking YouTube channel. Nakakalungkot isipin na nilayo sa iyo ng babaeng minahal mo ang nag-iisang bata na tinuring mong parang tunay mo ng anak. Kahit paano ay may karapatan ka rin sa bata pero hindi natin maiaalis na mas malaki ang karapatan ng tunay na nanay. Pero ano pa man ang mangyari sa inyo ng anak-anakan mo na si Emma, naniniwala ako na hindi niya makakalimutan ang pagmamahal niya para sa iyo. At darating ang araw na siya na mismo ang gagawa ng paraan para muli kayong magkasama. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyo. Kung nagustuhan niyo po ang ating episode ngayong gabi, huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po at suportahan ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Magandang araw po, magandang gabi sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.